as we read our scripture, no, buksan natin sa Matthew, no? Manatili tayong nakatayo, lahat na may Bible ngayon, say amen. Yan, so marunong tayong magbasa ng Bible. Amen. No? Parang sabi, parang kailan lang, no? So sa English muna tayo. Basahin natin ang Matthew 9, chapter 9, verse 9 to 13. As Jesus passed on there, he saw a man named Matthew sitting at the tax office. So ano siya, kahera siya, no, sa tax. And said to him, "Follow me." So he arose and followed him. Now it happened at Jesus sat at the table in the house, that behold, many tax collectors and sinners came and sat down with him and his disciple. And when the Pharisees saw it, they said to his disciple, "Why does your teacher eat with tax collectors and sinners?" When Jesus heard that, he said to them, "Those who are well have no need of physicians, but those who are sick. But go and learn what this means. I desire mercy and not sacrifice, for I did not come to call the righteous but the sinners." Sa Tagalog tayo, no, yung mga Tagalog na Bible, so tulungan niyo ako magbasa sa Tagalog version. Pag-alis ni Jesus doon, nakita niya si Mateo na nakaupo sa tanggapan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumayo nga si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay, dumating ang maraming maniningil ng buwis at mga makasalanan. Sila'y magkasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit nagkikipagsalo kayo sa inyong guro sa mga maniningil ng buwis at mga makasalanan?" Narinig sila ni Jesus at siya sumagot, "Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang nais ko at hindi handog, sapagkat parito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid." Praise God. Amen. So yan, makaupo tayo, no? As we read the scripture, napakaganda ng patutunghayan natin ngayon, no? Yung topic natin ngayon is all about follow me. Sumunod ka, sabi niya. Follow me. That's the word, no? Na sinabi ni Jesus nung nakita niya si Mateo, at pag-aaralan natin ang buhay ni Mateo. Napakaganda ng salitang follow sa ating henerasyon ngayon. Amen. Diba? So, pag sa social media ka ngayon, no? Marami kang pinapollow. Tanongin katabi mo, ilan ng followers mo? Yan na, no? Mga trending na to, no? Ilan ngayon ang pinafollow mo? Ilan kaya? Sino-sino ang mga pinafollow mo? Ilan kaya? May nagtanong na ba sa inyo or nakiusap sa inyo, "Please follow me"? Meron na ba? Sa social media, meron bang, "Uy, paki-follow naman and I will follow back you"? Meron ba? Pero may isang tao sa Bible, no? He is the disciple of Christ. Actually, napakayaman na to. He is a tax collector based on nabasa natin. No, pangalan niya Levi. Pinangalanan siyang Matthew. No, pakinggan natin yung istorya niya, panoorin natin yung istorya, paano siya tinawag, at kung tayo'y nakarelate dito, kung paano ka tinawag ng isang kaibigan, ng isang magulang, ganito ang pagkatawag ni Matthew. Kagaya ko, kagaya mo. Sige bro. You see the Parthian foot races last night? Darius ran like a gazelle. Jews don't go to foot races. Your old friend Simon himself used to run the wagering tables. We're not friends. Next. Okay, fine. So you did not go to the races? You stay home? I went to see my mother. Ugh, that would put me out too. She asked when you're going to give her grandchildren? She didn't ask. I thought your parents don't speak to you. I had questions I couldn't ask anyone else. A mother of a son with talent like yours should be proud. She's ashamed that I could use the talent that God gave me against God. Next.
You're good at something. You found a way to make a living doing it. It's that simple. Must be nice to live in a world so simply We ordered. live in the same world, Matthew. Next. Besides, what else are you going to do with a mind like yours? Matthew. Matthew, son of Alphaeus. Yes. Follow me. Me? Yes, you. What are you doing? You want me to join you? Keep moving, street preacher. Do you have any idea what this guy has done? Do you even know him? Yes. Listen, I said to... What are you doing? Where do you think you're going? Guys, let me go. Have you lost your mind? You have money. Quintus protects you. No Jew lives as good as you. You're gonna throw it all away. Yes. I don't get it. You didn't get it when I chose you either. But this is different. I'm not a tax collector. Get used to different. I'm glad we passed by your booth today, Matthew. Yes. Shall we? We have a celebration to prepare for. You will regret this, Matthew. What's the tablet for? I grabbed it without thinking. You can put it back. No, keep it. You may yet find use for it. Where are we going? A dinner party. I'm not welcome at dinner parties. Well, that's not going to be a problem tonight. You're the host. Amen, amen, amen. Sino nakaka-relate? Ako pala si Matthew. Ikaw yung taong nakakulong, ako yung taong nakakulong dun sa isang lugar na kung saan mula nung nagkatrabaho si Matthew ay nandun lang para sa isang silid, isang table. Walang kausap, kundi yung gwardiya lang. Naging stage father na siguro yung si Gaius. Naging kausap niya, sabi niya same na lang tayo. Walang kausap. Based on the Bible, no, si Matthew ay naniningil ng buwis. Tax collector, nag-aral. Mathematician siya. Organize. Ang dami niyang sinisingil. Tayo, nasa mundo tayo dati. Na napakaraming problema, pagsubok. Meron bang isang tao na dumaan sa buhay mo na sinabi niya, tara mag-church tayo? Kanina, nag-aalangan ka pa, mga first time guest dito, baka nakita mo may nag-invite sa'yo, medyo nag-alangan ka pa ng konti, pero baka umulan, baka daming mga, ganun ang prinsipyo ni Matthew. Wala siyang nakakausap, no? Hindi siya nagkikipaghalubilo, but God sent Jesus Christ sa ating buhay. At gumagamit siya ng mga tao ngayon, sa panahon natin, sabi niya, sumunod ka kay Kristo. Sabi niya sa Marcos 2:14, ito ang pangalan niya, no? Unang punto natin, pagsuko. Anong ginawa ni Matthew? Nung naramdaman niya sa sarili niya, he is the right person na kailangan kong kausapin. Baka si Jesus talaga yung taong kailangan mong kausap ngayon. Hindi
yung mga kaibigan mong ini-invite ka, pag may problema ka, tara, punta tayo doon. Yung magulang mo na minsan hindi ka maintindihan sa pananaw mo, pero naiintindihan ka ng mga magulang mo, may gusto silang sabihin, pero ayaw mo silang pakinggan. Pinagkatiwalaan niya si Jesus. At tayo, right now, nandito ka ngayon, tinitake mo yung challenge, nag-live party ka, nag-encounter ka, lahat na nag-encounter dito, in-invite ka kanina, pumunta ka dito, dahil first time mo ngayon, hindi mo alam bakit ka nandyan. Ako rin, bakit din ako nandito? Bata lang ako, in-invite, sumasama sa mga gawain na to, but still, ba't nandito ka, Sir Gilbert? Nandito ka dito sa harapan. Ang mga worship team natin, ang mga nagsasalita dito, tinanong mo yung sarili mo, bakit nandito ka? Hindi mo pinakinggan yung kaibigan mo, yung magulang mo, yung mga teacher mo. Kasi nakapaligid siya sa mundo eh. Wala siyang gustong pagsabihan, pati magulang niya. At ikaw, ako, ganun tayo dati. Walang gustong pagsabihan ng mga problema natin. Pero right now, sunuko mo yung sarili mo kay Lord. Ito yung ginawa niya, pagsuko. Surrender. Ito yung gagawin natin. Isuko natin. Baka ayaw mong kausapin yung mga nasa katabi mo ngayon. Baka may problema ka na ayaw private. Pero right now, mayroong isang tao, nagkatawang tao, Diyos na siya, sinend ng Ama, papunta dito, para yung mga kasalanan mo na nagawa, gusto mong sabihin right now, ay masasabi mo sa Kanya. Mako-confess mo sa Kanya. Sabi niya sa Marcos 2, habang naglalakad si Jesus ay nakita niyang nakupo sa tanggapan ng buwis si Levi. Ito yung pangalan niya, Levi. Anak ni Alfeo. Sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Ito ba yung naging emotion natin, naramdaman natin nung tinawag tayo ni Jesus Christ? Gumamit siya ng pangyayari, gumamit siya ng tao, ng mga bagay. At naramdaman mo to, parang mayroong ayaw ko naman pero bakit hindi yung katawan mo yun yung katawan mo gusto niya sa lupa gusto niya sa mundo, amen. Pero parang mayroong something sa, ba't sumunod ako dito? And then, tumayo naman si Levi at sumunod sa kanya. Kwento niya to, kwento ko to, may kwento ka rin. At parang kamukha lang. Parang malapit lang. Mas ano pa natin, Matthew 9, same perception natin, no? Iba yung nagsulat sa Marcos, no? At ngayon yung kanyang buhay. As Jesus passed on there, he saw a man named Matthew sitting at the tax office and said to him, "Follow me." Anong tugon kaya natin? Inas ka ng friend mo, "Follow me." Sige, I follow back. Nag-follow back ba tayo kay Jesus? Ikaw lang, wag tayong magtataas ng kamay sa sarili mo. Sasagutin natin ngayon. Sabi ni Jesus, "Follow me." Anong reply mo sa kanya? Ako, aamin ako, "Lord, I follow back." Click the button, follow. Sumunod tayo, nag-devotion tayo, sumunod tayo, nag-encounter tayo, sumunod tayo. Ngayon, mag-aaral ka ng life class. Sumunod tayo ngayon, nandito ka sa Light Gen. Sumunod tayo at magpapatuloy tayo hanggang dulo. Amen. Sabi niya, gaano man karaming buwis ang kolektahin ni Matthew, no, hindi niya mabayaran ang kanyang utang sa Diyos. Gaano man karami ang kabutihan na ginawa natin sa mundong ito, hanggat meron tayong kasalanan nandito sa puso natin, hindi natin mababayaran ng Diyos. Anong kailangan natin? Romans 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Only Jesus. Hindi yung katabi mo, hindi yung mga magulang natin. They are the way. Mga kaibigan mo, sila yung magiging daan ng mga Kristiyano. Mga magulang mo mga Christian, sila naging daan para maging Kristiyano ka. But the only person na bumaba sa lupa, nagkatawang tao,
namatay at muling nabuhay para sa akin, para sa iyo, para sa ating lahat. Walang iba kundi si Jesus. Amen. Sabi niya sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan, kaya binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang sino mang sumampalataya sa kanya, walang pinipili ang Diyos. Sino man. May nakuya pong bilyon na. Walang tinatangi ang Diyos. Sino man. Kaya ang fair naman, Lord. It's not unfair. Ikaw ba sumunod? Nagnakaw siya, hindi ka nagnakaw. Sumunod siya, hindi ka sumunod. Mabait ka, masama siya. Sumunod siya bandang huli, pero hindi ka sumunod. Anong sinabi niya? Sino man ang sumampalataya sa kanya, hindi na mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi sinasabi ng Bible na gumawa ka ng masama. It's your choice, it's your free will. Gumawa ka ng masama, namatay ka, alam mo kung saan ka pupunta. Pero once you repent right now, sinuko mo yung buhay mo sa krus ng Kalbaryo, yung umapaw yung dugo niya sa tagiliran, sa mukha, dumanak, hindi para sa kanya yon. Hindi lang para sa isang palabas, kundi para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. That's why nandito ako, nandyan ka, nandyan yung mga worship team, nandyan yung mga pastors natin. Patuloy tayong pinaglalaban ng Diyos everyday. Kahit na lumalayo tayo, nandyan siya. Gusto niya lang sasabihin niya sa'yo, suko mo yung buhay mo. Tayo tayong lahat. Baka ngayon may mga kasalanan pa rin tayong gustong aminin kay Lord. Baka hindi ka pa nakapagsisi. First time mo ngayong gawin ito, yung mga nagawa na, pasalamatan natin ang Diyos habang nanalangin tayo. Pero yung ngayon pa lang, naramdaman mo, sasabihin niya, follow me. Anak, follow me. Light Jen, follow me. May pangalan ka, sasabihin niya, follow me. May susundan tayong panalangin, sasabihin niya, follow me. Sundan natin yung panalangin to, may boses. Iaminin natin, makatotohanan tayo lumapit, aminin natin yung mga kasalanan natin. As we repeat this prayer, panalangin ng pagtanggap, sabihin natin, Panginoong Yesus, one more time, Panginoong Yesus, lumalapit ako sa inyo ngayon. Inaamin ko, ako'y makasalanan. Hiwalay sa'yo, wala akong magagawa. Naniniwala ako, namatay ka sa krus para sa aking mga kasalanan. At sa muling nabuhay para bigyan ako ng bagong buhay. Panginoong Yesus, patawarin mo ako sa lahat ng aking pagkukulang at pagkakasala. Binubuksan ko po ang aking puso. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon, ikaw na ang mangunguna sa aking buhay. Tulungan mo akong sumunod sa iyo at maging liwanag sa iba. Salamat, Panginoong Yesus, sa bagong buhay na binigay mo sa akin. Sige, ako na magpipray sa inyo. Panginoon, kayo po'y mag-ingat po sa mga kabataang ito, sa mga nandito ngayon, sa mga nakikinig, O God, sa mga light gen. Lord, sa mga sumunod sa panalangin ito, at sinuko ngayon, right now, ang kanilang buhay para sa inyo. Lord, maraming salamat sa kapatawarang binigay niyo po sa amin. As we proceed, O Lord, marami pa kami mga bagay na matututunan sa oras na to. Salamat po. Sinusuko po namin yung aming buhay sa inyo ngayon. Right now, Panginoon, masaya po kami na ginawa namin to. In Jesus' name we pray, amen and amen. Palakpan natin si Lord. Woo! Sabi na, woo! Sige, makupo tayo habang exhale. Woo! Exhale tayo. Woo! Inhale. Exhale. Woo! Diba? Parang may lumabas Parang may biglang nangyari. Ito yung pangalawang punto natin. Pagbabago. Nung tinanggap niya, pinalaw niya si Jesus, may nagbago sa buhay niya. May nagbago sa buhay mo, may nagbago sa buhay ko. Amen. Nung nag-join ka ng life class, life party, hindi mo alam ba't nandun ka. Nung nag-join ka ng encounter, Lord, ba't nandito ako? Ang sarap matulog. And then nagpaalam ka, katulad nung mga ng buhay ni Levi, ni Matthew, no? Levi ngayon ay Matthew na, no?
may joke lang to, singit lang to, no bro, no? Sa pinaka matipuno sa mga disciple daw ay si Matthew, no? Kayo na lang magkaintindi nun, no? Matthew. Woo! Pinakamatipuno, Matthew. Amen. No? Pagkatapos niya sumunod, ano ang ginawa ni Matthew? Ayon sa Lucas 5:29, si Jesus ay hinandugan ni Levi ng isang malaking handaan sa kanyang bahay. Kasalo niya roon ang maraming maniningil ng buwis at ibang mga tao. So, nung na-encounter niya si Lord, pinalo back niya, naghanda si Matthew. Naghanda ka ba? Kaya nga meron tayong life party nun. Kasi tinanggap mo si Jesus, naghanda tayo. Amen! Ngayon, nakita ng pamilya mo ang nangyari sa buhay mo. Nakita ng pamilya. Tinakwil si Matthew ng kanyang pamilya. Ayaw siyang tanggapin dahil nga sumunod siya kay Jesus. Iniwan yung trabaho niya, yung mga ari-arian niya, yung kwarto niya, yung bahay niya, yung aso niya. May aso ba siya, no? Iniwan niya para sumunod kay Jesus Christ. Ikaw, iniwan mo lahat. May babalikan ka pa ba? Iniwan ka niya, pero babalikan mo pa ba? Pero, eto, no? Sabi niya, sabi ko dito, ang piging na ito ay isang selebrasyon ni Mateo sa kanyang bagong buhay. Nagparty siya, no? Kasama ang mga tax collector. At napansin ito ng mga tao, especially yung may alam sa kasulatan, mga Pariseo. No? So, ang depensa ni Jesus dito, sabi niya, Matthew 9:12-13, narinig sila ni Jesus at siya ang sumagot, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Kaya nga nandito ka ngayon. Hindi ligtas ka na. Hindi, kasi may gusto kang kay Lord. May kailangan ka kay Lord. May gusto kang ipag-pray sa Kanya. Humayo kayo at unawain nyo ang kahulugan nito, habang ang nais ko at hindi handog, sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid. Ang Life Class 63 Days Journey mo ay ang iyong bagong komunidad na gagamot sa sugatan mong puso, at hindi ito kasama sa school natin. Sino dito yung mga nagla-Life Class 60 days ngayon? Ang unang topic natin doon ay new life, new day. Tama ba? Kasi sumunod tayo. Sino dito ngayon magtaas kayo ng kamay. Tatapusin na 63 days. Life Class. Amen! Palakpakan natin si Lord. So mamaya pupunta tayo doon, magkaklase tayo, at sandali, yung mga first time, anong nangyayari? Ano nangyayari sa mga first time? Ano nangyayari? Mga first timer, mamaya aanyanyahan namin kayo sa consolation room natin, sa guest room, no? I-explain sa inyo ng mga nag-invite sa inyo. Amen. Anong 63 days na yan? Ano yung encounter na yan? Papa-experience namin sa inyo sa mga first time guest natin. Pupunta tayo sa isang kwarto doon, guest room. Aalalayan kayo ng mga consolidator natin. Pangatlo, pagdidisipulo. Tuloy-tuloy lang tayo sa pagdidisciple. Nang tawagin ni Jesus ang 12 kasama si Matthew, ang isang makasalanang tax collector ay naging apostol. Nagbago ang buhay katulad mo, katulad ko. Nung tinawag ako ni Jesus Christ, hindi yung nag-invite sa akin, actually si Jesus Christ talaga, ginamit siya. Tingnan mo yung katabi mo, baka siya yung ginamit ni Lord para sundan mo si Jesus. Amen. Nang sumunod si Matthew, hindi man agad nagbalik ang kanyang relasyon sa lahat ng kanyang pamilya, pero tinanggap siya ng kanyang mga magulang. Mamaya papakita ko yung paano tinanggap si Matthew ng kanyang mga magulang. Ano lang to, 4 minutes bro. At dito ako magtatapos sa video na yung mamaya. Na-restore ang kanyang pagkatao, ang kanyang komunidad, at ang kanyang, nagbalik ang kanyang kagalakan. Hindi na yung dating Matthew na social insecure. Hindi na siya ganun ka-ano sa mga tao. So nung nakita niya si Jesus, naging masigasig na disciple. Siya yung ating pinaka-detail dahil siya yung nakapagsulat ng mga talata na sinabi talaga ni Jesus kasi nakapag-aral siya. Pero mo ikaw nakapag-aral,
siya nakapag-aral, tama yung desisyon niya, ikaw kaya? Nakapag-aral ka rin, amen? Nag-aral ka ng grade 1 hanggang grade 6. Nag-aral ka ng high school hanggang senior high. Nag-college ka pa nga eh. Natapos mo nga to eh. Ito, tax collector, may pinag-aralan. Pero tama ang desisyon niya. Tignan mo yung sarili mo. Tama ba na nandito ka? Amen! Tama ba na sinundan mo si Jesus? Amen! Grabe yung wisdom na binigay sa inyo ni Lord. Kaya nandito ka ngayon. Naging mabunga yung relationship niya sa kanyang pamilya. Tinanggap siya ng kanyang pamilya. Na-restore ang kanyang buhay. Ang kagalakan ni Matthew ay makikita sa ginawa ng Diyos sa kanya. Mas matindi ang joy na meron sa kanya ngayon. Yung kasiyahan niya ngayon. Kaya nga pag kinakanta, I got the joy! Joy in my heart. Joy. Ay, iba pala yun. Joy in my heart pala yun. Nag-iba pa yung lyrics, bro. Pasensya na, di tayo songer. Sabi niya sa Matthew 19:29, bro, Matthew 19:29, kapag iniwan ni Numan ang kanyang tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, asawa, or mga anak, o anumang mga kanyang ari-arian, alang-alang sa akin, ay tatanggap siya ng 100 ibayo at pagkakaluban siya ng buhay na walang hanggan. Iniwan mo yung dating buhay mo, iniwan mo yung mga kasalanan natin, at iba yung feeling pag ito yung nangyari sa buhay mo. Amen! Amen! So, we watch this video kung paano tinanggap ng pamilya niya si Matthew. Ito yung mangyayari sa inyo. First time mong maging Kristiyano sa pamilya mo, this is the time na tama ang desisyon mo. Alam nyo, yung buhay ni Matthew, nagbago ang kanyang buong pamilya. Sumunod kay Jesus. Are you hungry? Ito yung time na bumalik na siya sa kanyang bahay. Nag-aalangan, palubanda ako ba kaya? May bengi ko, I lost my business because of you. And you are correct. We lost our reputations and friends. I know. But I had no right to reject you as my son. God should strike me down for the things I said to you. I was shameful. Can you forgive me? I only made things worse. I'm sorry. We're sorry. But what has changed? I sinned. We saw him too, Matthew. We Yun yung heard his tatay niya, sermon. yun yung He's the nanay niya. teacher you're following. Yes, he called me and you have already atoned. They were the most true words I have ever heard. Some of it shocking. I know, I wrote it all down. You are his scribe. He will redeem our family's name. Matthew, he chose you. To this day, I don't know why. You say you always felt different from other people. And you are. You were set aside for something special. Thank you. Thank you, Ima. Say it. Say it. Thank you, Ima. Face. What? Forgive him. I did. No, you didn't. You must say it. I forgive you, son. Thank you.
Ang Thank pamilya you. mo, Abba. i-restore ni Lord dahil ikaw yung unang Kristiyano. Aba. Ikaw yung Kristiyano sa pamilya mo. Sa ating pagtayo habang pinapagtuloy natin yung video na to. You're How different. long are you in Capernaum? Ikaw yung kinatagpo ni Lord. I don't Ikaw know. yung nakita ni Jesus But I Christ. promise to make amends as long as I'm here. You Katulad Aha. ni Matthew, Wait right here. na-restore yung kanyang pamilya. Ikaw yung nag-church eh. Hindi man nag-church ang mga ama at ina, pero nakita nila glad I did may this ginamit na tao. At narinig natin mismo Never live in that home again. So sa what? pamilya niya, Give it away. narinig ko ang salita ng Diyos. Burn. Right now, God is working. Right now, kinakausap ngayon ng Diyos ang pamilya mo. Nandito ka, pero ang Diyos gumagawa ng paraan para yung pamilya mo maligtas. Amen. Nandito ka, pero ang Diyos ang gumagawa. Bakit ka nagiging successful ngayon? Amen. You are different, sabi niya. Kakaiba si Matthew. Pikit natin yung mata natin. Tignan mo yung buhay mo dati at ngayon nandito ka. Mga first time guys, pikit natin yung mga mata natin. Nung wala ka pa nito kanina at ngayon natapos to, anong desisyon na gagawin mo? Mga naging counter, isipin mo ngayon, ano ang desisyon na gagawin mo? Itutuloy mo ba ang 63 days life class journey na to? Or babalik ka doon sa dati? Pero katulad ni Matthew, hindi siya nagalilangan. Yes, susunod ako. I'm different. Hindi ako nakikipagsalita sa ibang tao. I'm not socially person. Pero lumabas ka sa comfort zone mo ngayon. Dear Light Gen, ito yung design natin. We are called to follow Jesus. No turning back. You're designed to follow Him. He chose you. Kaya nandito ka. Pinili niya ako, pinili ka niya.